Nagliyab ang isang e-bike sa Binyan, Laguna matapos namanong ma-overcharge ang baterya nito. Paano nga ba maiingatan ang mga ganitong electronic vehicle para iwas disgrasya? Iyan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. E-bike! Nasunog! Nagliwanag ang bahagi ng subdivision na ito sa Binyan, Laguna, Biyernes ng madaling araw. Naglagablab na pala hanggang matupok ang isang e-bike. Ayon sa mga investigador, overcharged na baterya ng e-bike ang mitya ng sunog. Nanggaling sa battery and then nag-spread out na siya doon sa entire na e-bike. At bagamat walang nasaktan, nadamay naman sa apoy ang isang SUV at motorsiklo. Yung spread ng fire, mabilis. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng e-bike at iba pang sasakyan, pero ayon sa BFP, may pag-uusap na mga ito. Ayon sa National Bicycle Organization, maraming pwedeng maging dahilan para pumalya ang baterya nito kahit may battery management system na pumipigil sa overcharging. Usually it comes from exposure to heat. No? If you use the e-bike out and then get exposed to the noontime sun and then nabilad ng sobra, that can cause some problems with the battery. There's also manufacturing defects. One cause could be maybe they used a different charger. Each battery or each e-bike has a different requirement. At dahil de baterya, hindi raw maaaring gamitin ang e-bike kung mabibilad sa sobrang init tulad kung tanghaling tapat. Huwag ding isabak sa ulan. Don't leave it under the sun or hot places. And of course, avoid na mabasa siya because moisture getting in the electronics can also cause problems. Pwedeng sundin ang 15-15 rule. 15 minutes na pahinga pagkatapos gamitin at 15 minutes na pahinga pagka-charge bago patakbuhin. Huwag siyang iwanan ng overnight. For example, i-charge siya tapos matutulog kayo. Yun kasi kadalasan nagiging cause ng sunog. Tsaka po yung mga substandard na pagbubuo ng batteries. So meron kasi tayong mga kailangan at tsaka yung mga proper materials para bumuo po ng tamang battery, which is kailangan may BMS. Tapos yung BMS yung chip niya, yung pinakautak ng baterya. Tapos kailangan may battery insulators para mas safe po yung battery, hindi magkadikit-dikit. Ugaliin ding ipasilip sa service center ang e-bike kung may sira sa baterya at magpa-maintenance check kada 2 o 3 buwan. Para na-check din po yung battery kung okay pa ba yung condition niya, kung may leakage na ba, kung bloated na po ba yung battery. Kaya mas maganda po may maintenance talaga. At pati yung mga wires na nahihiwa, usually yung kasi nagiging cause ng short circuit eh. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.